hanggang 33. Ano po? So, dito po, sinasabi po dito, sinasabi po dito, ito po ay isang mahalagang talata. Ito po Mateo 22, verse 23 hanggang 34. Isang mahalagang talata po tungkol po ito sa resurrection na sinasabi. And when we say resurrection po, ito po ay pagkabuhay na muli. At ito po yung tamang pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So sa bahaging ito po, makikita natin yung background po ng hapon ng una ng text na yun. Amen. Hallelujah, Lord God. We praise you, O God. We worship you, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Patuloy, Lord God, na ina-acknowledge po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita. Lord, we need your presence in the mighty name of Jesus, Panginoon. Patuloy na mag-intervene ka, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. At anumang gawa at plano ng kaaway in Jesus' name, nire-review ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sige po, tayo po magpatuloy. Ano po. Sa bahaging ito po, lumapit po kay Jesus yung mga Saduseyo. Sila po yung isang mga grupo ng mga relihiyosong leader. At ang Saduseyo po, meron na po talaga silang paniniwala. Sila po ay hindi naniniwala sa resurrection. Hindi po sila naniniwala sa angels and even po sa mga spiritual realities. So, kung atin pong pagbabasehan ang Biblia, yan po ay makikita po natin sa Gawa chapter 28 verse 8. Ayan, basahin ko lang po ano po. Ito po ay ano lang para lang mabigyan natin ng kung ano po ba yung background nitong teksto po ano. Sabi po sa Gawa verse 23 verse 8. Ayan, sabi po dito, sapagkat naniniwala ang mga Saduseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito. So magkabaligtad po sila ng Pariseyo at ng Saduseyo. Pero dito po makikita po natin sa teksto, malinaw po dito sa Gawa na hindi naniniwala ang mga Saduseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. So yun po yung belief nila, yun po yung kanilang fix na po yung belief ng mga Saduseyo. So dito po sa kanila pong paglapit po sa atin pong Panginoong Hesus. Meron po silang layunin dito. Ang layunin po nila ay para subukin at ipahiya po ang ating pong Panginoong Hesus gamit po ang isang napakakomplikadong tanong. Ayan. So kung makikita po natin, magpo-flow po yan sa verse 23 hanggang 28. Nabasa naman na po kanina. Doon po makikita yung na ipahiya po ang ating Panginoong Hesus. Nagbigay sila ng hypothetical yan. Hypothetical na sitwasyon tungkol sa isang babae na nagkaroon ng 7 asawa. At kung mababasa po natin sa Deuteronomy 25 verse 5 to 6, ito po ay isang batas na po ng mga batas na po ito nila sa Deuteronomy 25 verse 5 to 6. Basahin ko lang po para po may mga tayo background po. 100. Deuteronomy. Ito po yung batas po nila. Sabi po dito Deuteronomy 25 verse 5 to 6. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Verse 6 po, ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa
Israel ang pangalan nito. So ito po ay batas na po nila. Kaya po nagkaroon sila dito ng parang nagkaroon ng tanong po dito yung mga Saduceo. Pero ang tanong po nila is about sa resurrection. Sino ang anan. Sabi ko noon upang kasi tanong nila about sa resurrection, sino ang magiging asawa niya? So nabasa po yun kanina ni Sister Lud, po. Ibig sabihin po, hindi sila naghahanap ng katotohanan, iba ang kanilang layunin talaga. Naghahanap po sila ng contradiction and not the truth. Ano po ba yung sinasabi dito? Bakit nasabi dito na naghahanap sila ng contradiction? Paano ipinapakita ng mga Sadduceo na ang hinahanap nila ay contradiction at hindi yung katotohanan? Amen. Kasi sabi ko nga kanina sa verse 23, may fixed belief na po sila, yung binasa po natin sa gawa, naka-fix na po yung kanilang paniniwala. At bago pa po sila magtanong, nakaposisyon na po kasi yung puso nila. So, hindi po sila open para matuto. Ibig sabihin, decided na po kasi sila. Meron na silang decision at yun na po talaga yung paniniwala nila na hindi sila naniniwala sa resurrection at sa lahat ng mga angels. So ang tanong nila ay hindi para matuto, kundi para ipilit po ang kanilang paniniwala. Kapag ang isang tao po ay nagtatanong pero sarado na ang isip, hindi po iyon naghahanap ng katotohanan. Amen. Ito po ay ang hinahanap po nila is argumento. Nakaranas na ba kayo ng isang tao na na tatanungin ka pero meron na siyang stand dun sa kanyang itinatanong. At kapag naman ikaw ay sumagot, hindi niya paniniwalaan kasi sarado na yung kanyang isip meron na siyang stand. Ganon po yung kalalagayan na ginawa po ng mga Saduceo nang sila po ay lumapit at magtanong po sa Panginoon. At isa pa po, dito po sa kaya po sila ay humahanap ng contradiction, hindi po katotohanan ang hinahanap nila. Kasi masyado silang naging exaggerated po doon sa senaryo. Yung kwento ng 7 magkakapatid na parehong nag-asawa sa iisang babae is technically possible. Kasi naman yun, sabi ko nga sa Deuteronomy, law yun ng mga Levirate. Pero, exaggerated po silang masyado. Ginawa po nilang extreme ang example para magmukhang hindi totoo yung resurrection na sinasabi ni Jesus. Hindi nila tinatanong ang essence ng resurrection. Ang ginawa po nila, ginagawa nilang katawa-tawa po. Amen. So ito po yung parang, alam niyo yung sinatawag na classic tactic ng isang tao. Kapag gusto mong sirain ng isang katotohanan, i-stretch mo ito hanggang sa magmukhang ridiculous. Alam mo yung parang pangisi-ngisi, patawa-tawa. Yun, naging ganun siguro yung naging yung exage ng mga Sadduceo, At sabi ko nga, hindi sila humahanap ng katotohanan kasi mali naman po kasi yung foundation ng tanong nila. Ang tanong nila is sa resurrection, kanino siya magiging asawa, di ba? So, sa assumption po nila, ang buhay sa resurrection ay pareho lang sa buhay natin sa lupa. Yun yung parang parang thinking nila na kung ano yung buhay natin ay extension lang ng buhay natin sa lupa. So, mali na agad yung premise nila, mali rin po yung conclusion nila. Hindi sila nagtatanong para maunawa or mahanap nila yung katotohanan. Nagtatanong sila based po sa maling assumption ng mga Sadduceo po. So hindi lahat ng tanong ay tama, ipinapakita po doon may mga tanong na mali dahil mali po ang pinanggalingan. Amen. At sabi nga doon, sige po, ipagpatuloy natin doon sa sunod na dito po, dun sa verse 29 hanggang 30, kinurek po sila ng Panginoon. Sumagot si Jesus, kayo nagkakamali sapagkat hindi ninyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi po ito ng Panginoon kasi meron dalawang root or meron dalawang ugat ng error
Kaya po sila ay kinorek ng Panginoon. Unang-una, ipinapakita po dito yung kung yung error ng mga Saduceo. Unang-una po is yung ignorance of scripture. Ignorance of scripture. Pangalawa po ay yung underestimation of God's power. Sinabi kasi ni Jesus, sa resurrection, wala nang pag-aasawa. Ang mga tao ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So, ang resurrection life, sinasabi dito ay hindi po yung continuation ng earthly systems natin, kundi ito po yung transformed existence. So, hindi mo pwedeng i-interpret ang eternal realities gamit po yung present human experience po natin. Bakit po nakita dito na bakit sila kinorek ng Panginoon at yung error na nagkaroon ng ignorance of scripture po. Meron talagang ignorance of scripture po ang mga Saduceo, ano po. So dito po, ipinakita po dito na sila po ay itinama ng Panginoon. Grabe po yung pagtutol ng Panginoon. Bakit ignorance of scripture? Kasi hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng kasulatan. Selective reading lang po sila. Sila po kasi, ang mga Saduceo po ay kilala po sa Pentateuch. Tama po ba, Pastor Ami, yung akin pong pagkaka-pronounce? Pentateuch. Ito po yung first 5 books. No? Pentateuch. 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 Ayan. Opo. Ito po, okay po yan. Sila po yung kilala po sila doon yung mga Saduceo na ibig sabihin, first 5 books lang po ang kanilang tinatanggap. Kaya po sinabing ignorance of scripture. Hindi naman kasi nila alam ang tunay na kahulugan ng kasulatan. Sila po yung mga Saduceo na kung saan first 5 books lang ang kanilang tinatanggap. Ano ba yung sinasabi na first 5 books? Ano po? Ito po yung nagsimula po siya sa kasi yung Pentateuch, sorry po hindi ko ma-pronounce. Ito po ay galing sa Greek word na penta o 5. Kaya po first 5 books. Ano po? At yung chokes naman po, ito po ay ibig sabihin ay aklat. Kaya ibig sabihin 5 aklat. At ang 5 aklat po ito na tinatanggap lamang ng mga Saduceo ay ang Genesis, ang Exodus, ang Leviticus, ang Numbers, at ang Deuteronomy. Amen. Kaya po sila ay parang nagkaroon po sila ng root ng error dito. Kaya sila kinorek ng Panginoon. Meron silang ignorance. Meron silang ignorance about dun po sa kasulatan. At kapag po sinabing yung ignorance ng kasulatan, kaya po sila ay kinorek ng Panginoon. Ginamit po ni Jesus. Ayan, ginamit na po ni Jesus yung Exodus kasi kasama yung dun sa 5 libro na kanilang tinatanggap at kinikilala. So ginamit po ni Jesus yung book ng Exodus chapter 3 verse 6. Amen. Para po ipakita dito, sinabi po dito na ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ibig sabihin po, hindi po niya sinabi na ako ay naging Diyos. Sinabi po dito ni Jesus na ako ang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham. Ibig sabihin, present tense po. Ibig sabihin po, buhay pa sila sa Diyos. Ibig sabihin, hindi sapat, Hindi sapat na meron tayong ipinapakita dito, hindi sapat yung pagiging ignorance po ng scripture, hindi sapat na meron po tayong, may Bible tayo. Kung mali po yung basa mo, mali rin din po yung magiging paniniwala mo. Kung mali po yung basa natin, mali rin po yung ating pong paniniwala. Literal pero mababaw po ang pagkaunawa nila. Ginamit nila yung batas doon sa Deuteronomy. Pero ini-apply nila ito sa resurrection na parang same system pa rin sa langit. Amen? So dito, alam ng mga Saduceo yung verse, pero hindi nila naiintindihan ng scope at context po ng kasulatan. Yung scope, yung lawak, at yung context po nito. Amen? Hindi nila naiintindihan yung earthly law at eternal reality.
So ignorance is not absence of knowledge, but misinterpretation of truth. Yung pagiging ignorante po, hindi naman wala, hindi yung kulang yung knowledge mo or wala kang kaalaman doon, kundi yung pagiging mali mo sa pagkaunawa or na-misinterpret mo yung katotohanan. Hindi nila nakita yung bigger picture ng scripture. Kaya sabi doon ni Jesus, maling-mali. Amen. Pero ang buong Bible kasi may tema ng life beyond death eh. Nakapokus kasi sila sa technicalities, hindi sa revelation. Yung mga Sadduceo, nakafocus sila doon, hindi sa revelation. Naging masyado po silang legalistic instead of revelational po ang nangyari. So pangalawa po na kaya sila itinama ng Panginoon, nagkaroon po sila ng error about underestimation of God's power. Minamaliit po nila ang kakayahan ng Diyos. Nilimitahan nila ang resurrection sa human logic po. Ang tanong nila, sino ang magiging asawa niya? Diba? So, yung assumption dito, kung may resurrection, dapat pareho lang sa buhay sa lupa. Yun ang kanilang kaisipan. So, iniisip nila, di ba? Iniisip nila kung hindi nila ma-explain logically, di ba? Mali daw yun. Nilalagay nila ang Diyos sa kahon ng human reasoning. Yun po yung parang gusto nilang mangyari. So, kapag ang Diyos, di ba? Minsan, kapag ang Diyos, kapag inilagay na natin, halimbawa nagkakaroon tayo ng ini-estimate natin dahil nga sa wala tayong revelation ng salita ng Diyos. Nagkakaroon lang tayo ng parang sariling understanding natin, hindi natin inaalam kung ano ba yung context, kung ano ba yung background ng scripture. Nagkakaroon po tayo ng misinterpretation tungkol po sa katotohanan ng teksto na yon. So parang inilalagay natin ang Diyos, ipinagkakasya natin ang Diyos sa isip natin na parang ito yung ating pagkakaunawa. Samantalang hindi naman ito yung sinasabi talaga at context at background ng teksto. Kaya nga marami nga ang nagtatalo-talo even nga sa ating pong mga Christian, di ba? Familiar ba kayo dati kina Brother Eli Soriano, di ba? Si Brother Eli Soriano ay talagang mahilig sila sa pagdedebate. Lagi pa silang mga naghahamon ng mga debate, di po ba? Naano niyo po ba 'yon? Naabutan niyo po ba siya? Minsan kasi sa sobrang feeling natin, alam natin yung kasulatan, 'di ba? Hindi na yung Diyos, hindi na yung revelation ng kasulatan ng atin pong nailalabas. Nawawala na po yung katotohanan. Amen. Pinoproject mo na lang na alam mo yung kasulatan. Pinoproject na lang po natin. So dito po, sinabi po dito na bakit po Exodus ang inihalintulad po ng Panginoon, 'di ba? Kasi alam ng Panginoon kung sino po at kung ano po yung kanilang tinatanggap. Alam po ng Panginoon ang kanilang mga iniisip. Kaya po, yun po ang ginamit ng Panginoon. Hindi iyon random. May malinaw po doon na dahilan kung bakit pinili ni Jesus yung Exodus chapter 3 verse 6. Dahil ito po yung tinatanggap ng mga Sadduceo. Ang mga Sadduceo po, sabi ko nga, yun lang po ang kanilang pinaniniwalaan from Genesis to Deuteronomy. At ang Panginoon, matalino po ang Panginoong Jesus. Diba? Sa halip na gumamit po si Jesus ng ibang bahagi ng Biblia, tulad ng Daniel o kaya po ng Isaiah, na malinaw po yun, nakalagay po doon yung resurrection, pinili niya ang Exodus kasi alam niya ang background at pinagkakakilanlan at tinatanggap ng mga Sadduceo. Pinili niya yun para walang excuse ang mga taong ito. Para ipakita na kahit sa sarili nilang basehan, mali sila. Amen. Sabi doon, sa atin po kung tayo po ay alam natin ang salita ng Diyos, lalo na po tayo po ay naghahayag ng salita ng Diyos, dapat na andun po yung pagiging careful po natin. Sabi doon, meet people where they are, then lead them to truth. Ibig sabihin dito, ipinakita ng Panginoon na ang ginamit niya ay kung ano yung tinatanggap ng mga Sadduceo at wala silang lusot doon. Dahil even doon sa ginamit ng Panginoon na Exodus, nagpapakita pa rin
na ang Panginoon ay Diyos ng mga buhay at hindi Diyos ng mga patay. At dito rin ipinakita po na kahit sa mga katuruan na iyon, may resurrection talaga. Kasi ginamit ni Jesus yung statement ng Diyos kay Moises. Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Diba? So dito ibig sabihin, para sa Panginoon, buhay pa sila. Hindi siya Diyos ng mga patay. Diyos siya ng mga buhay. So yung hidden truth dito, na-reveal ng Panginoon. Diba? Kahit po sa aklat na hindi nila akalaing may resurrection, nandun pala yun. Ganyan po katalino ang atin pong Panginoon. Hindi po natin madadaya ang Panginoon. Kaya nga sila dito, di ba? Nabigo sila sa layunin nila na ipahiya ang atin pong Panginoon. So para bakit din ginamit ng Panginoon yung talata doon sa Exodus para ipakita yung maling interpretation ng mga Saduceo. Alam kasi ng Saduceo yung Exodus Alam nila yon. Dahil nga sabi ko nga sila ay naniniwala, ang tinatanggap lang nila yung Pero alam man nila yung katuruan ng Exodus, yung kasulatan ng Exodus, hindi nila nakita yung implication nito Diba? So sa atin po, hindi problema ang kakulangan sa scripture. Ang problema po ay ang kakulangan sa tamang pagkaunawa. Kaya nga, mahalaga na bago po tayo mag-dig in sa salita ng Diyos, saliksikin po natin at patuloy po tayong hihingi ng wisdom po sa banal na espiritu, di ba? Kasi pwedeng gamitin mo same verse, di ba? Pero different conclusion. Depende yun sa interpretasyon ng nagpapahayag. Di ba? At dito, kaya sila ikinorek ng Panginoon para ilantad po yung ugat ng kanilang error. So sa paggamit po ng Exodus, pinakita po ni Jesus na mali ang basa nila ng scripture. Mali rin po ang tingin nila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya nga, underestimation ng God's power Pinakita doon na mali ang tingin nila sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi, kung naiintindihan po ng mga Saduceo na ito, yung Exodus na yon, malalaman nila na buhay ang mga patriarchs at may reality beyond death. Kaya lang, sa sobrang lalim nga po noon, alam lang nila pero hindi nila nakatagpo kung ano yung nire-reveal ng kasulatan na yun. At dito po, ipinakita ng Panginoon na yung authority niya bilang isang guro. Hindi lang, di ba, basta sumagot si Jesus. Di ba? Nag-interpret siya ng scripture with authority. Sabi nga doon sa verse 33, di ba, ang naging resulta na mangha daw yung mga tao sa kanyang turo. Amen? So, dito ipinapakita yung authority ng Panginoon na siya man ay dakilang guro natin. Ang tunay na guro ng salita ng Diyos. Hindi lang nagko-quote ang Panginoon. Nagbibigay po palagi ang salita ng Diyos ng tamang kahulugan doon po sa kanyang kasulatan. So, yun. At dito rin po, sinabi rin po dito doon sa verse na ito, yan, ipinakita ko po yung dalawang error na ginawa po ng mga Saduceo, kaya po sila ay sinaway po ng ating Panginoon. Yung ignorance of scripture, ayan, maging yung underestimation po ng God's power. At doon po, merong revelation na nangyari sa verse 31 hanggang 32. Yun na nga yun, na ginamit po na Jesus yung Exodus. At ipinakita po dito na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. So, ibig sabihin po, nang sinabi po ni Jesus na ako ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ibig sabihin po, buhay pa sila sa Kanya. Patunay po ng resurrection. Amen. So, dun nga, sabi ko nga kanina, dun sa reaction po ng mga Saduceo, ng mga tao, namangha po yung mga tao sa kanyang turo. So, ang tamang interpretasyon po ng salita ng Diyos, nagdudulot po yun dapat sa atin ng pagkamangha. Alam niyo yun, maa-amaze ka sa authority ng kapangyarihan ng Panginoon. So, yun po yung pinapakita doon. Bakit namangha? Di ba ganun din sa atin? Kapag po tayo ay tama ang pagkakaunawa po natin sa kung ano yung sinasabi doon sa context na yun, at kung ano yung background po noon, at kung ano po yung
kahulugan ng salita na yun, mamamangha ka eh. Kaya nga sabi nga po, kapag po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, binabasa po tayo ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, habang binabasa mo ito, nare-reveal sa iyo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi man bababa ang Panginoon para sabihin niya na ikaw ito, ganito ka. Hindi. Pero upon reading the Word of God, nagkakaroon po tayo ng pagkamangha. Di ba? Kumbaga parang natatransform po tayo at nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon na eto pala ako, ganito pala ako sa harapan ng Panginoon, di ba? Ang dami pong mga katuruan na kapag binasa natin, hindi natin alam dati. Pero ngayon, dahil sa nababasa na po natin, naandun po yung banal na espiritu, gayon din po yung interpretasyon ng salita ng Diyos sa kung saan ay mamamangha ka sa kanyang salita at sa kanyang authority. So dito, sinasabi dito na scripture interprets scripture, di ba? Ginamit man ni Jesus yung Old Testament para patunayan ang resurrection. So nakita doon na kahit saan pa walang lulusutan ang mga Saduceo. Amen. At ipinapakita rin po dito na yung context, nagmamatter po yan. Hindi dapat putulin ang isang talata para lang suportahan ang sariling idea tulad po ng ginawa ng mga Saduceo. At dito, ito yung sinasabi po na kanina na title po ni Sister Ludi, yung do not limit God to human logic po natin. Ang Diyos ay kumikilos, lampas po yan sa natural na pag-iisip natin. Amen. Sabi nga, ang ating kaisipan ay hindi niya kaisipan. So hindi natin kumbaga parang hindi natin talaga kayang abutin ang kaunawaan ng Panginoon. At dito po, ang nature po ng eternal life is different. Ang langit po ay hindi simpleng extension ng buhay sa lupa, nakagaya po ng sinasabi po ng mga Saduceo. Ito po ay glorified and transformed reality. So marami pong tao ngayon na parang Saduceo. Amen. Alam yung Bible, pero hindi nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, kapag hindi mo naiintindihan or nauunawaan at walang pagbabagong dulot sa iyo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi mo malalaman at hindi lalabas sa iyo kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapag mali ang pagkaintindi natin sa Diyos, mali rin po ang magiging tanong mo sa buhay, kagaya po ng mga Saduceo. Hindi lahat ng hindi mo maintindihan ay mali. Baka masyado lang po maliit yung perspective po natin sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita po dito na napakahalaga po na alam niyo yun, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagbubulay. Kaya nga, salamat nga meron tayo dito Pastor Ami. Alam mo yun, magsalita pa lang tayo, kita na ni Pastora Ami. Alam mo yun, yung ating mga sablay, yung ating mga talsik, mga talbog. Kaya Pastora Ami, i-correct mo po ako mamaya, po. Kasi ang lalim po nung teksto, po. At ganyan kasi yung gustong magpaturo sa salita ng Diyos. 'Di ba? Napakahalaga na nagpapasalamat ako na dito sa atin, hindi nawawala ang ating pong Pastora Ami. Amen. Kasi malalim na po siya Malalim na po siya. Kaya sabi doon, okay lang naman na hindi pa natin agad-agad na iintindihan. Huwag lang nating maliitin or wag lang nating tingnan sa maliit na paraan. Wag mong tingnan wag maging maliit ang perspective mo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga, ito ay buhay at makapangyarihan. Amen. So, ang tunay na problema po dito ng mga Saduceo, hindi naman yung kakulangan ng kanilang talino kundi po yung kakulangan ng revelation ng kasulatan ng Panginoon. Amen. Kung makikita natin, mga religious sila. At hindi lang po religious. Sila po ay mga leaders. Religious leaders po.
So, hindi sapat na hindi pala sapat na alam natin ang kasulatan. Kailangan po nating makilala ang kapangyarihan ng Diyos sa likod po ng ating pong mga binabasa. Baka po kasi um, banat tayo ng banat sa sarili po nating interpretation. Ano po? At nawawala na po, nagiging sarado po yung ating isip kasi yun na yung belief natin eh. At yan, meron nga sinasabi minsan na yung mga unang nagiging Kristiyano, dahil sa kagustuhan nila na maunawaan lahat ng salita ng Diyos. Amen. Nalilimitahan yung kapangyarihan, yung revelation ng Panginoon kapag po nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Kaya nga meron nga pong tinatawag na dalawang bahagi. Ano nga po, Pastor Randy, ba po ba yung exegesis at eisegesis? Tama po ba? Diba? Yung exegesis based lamang po yun sa sarili mong interpretation. Amen. Ito po yung kagaya nung yung walang basehan. Hindi nila tinitingnan kung ano yung background at kung ano yung context. So kapag po tayo ay ganito yung atin pong perspective sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay mali rin po yung magiging interpretation po natin. Nawawala po yung katotohanan na nais pong i-reveal ng atin pong Panginoon. Kagaya po ito ng mga nangyari sa mga Saduceo, di ba? At di ba doon sa verse 34, pinakita doon na yung mga Pariseo naman, nakita na nila pero hindi pa rin sila nagpasakop. Hindi pa rin sila nagpasakop doon sa kapangyarihan ng Panginoon dahil nakita nila, 'di ba, na yung mga tao na mangha doon sa mga katuruan ng ating pong Panginoon. Pero anong ginawa dito sa verse 34 ng mga Pariseo, 'di ba? Nang mabalitaan nilang nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik si Jesus. Napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Nagtipon-tipon sila hindi para mamangha or para hindi rin para magpasakop sa Panginoon. Amen. So, isa rin 'yon sa mga marami rin silang mga paniniwala. Pero makikita po natin dun sa gawa na magkabaligtad sila ng paniniwala ng Saduceo. Pero sila man ay magkabaligtad, isa pa rin lang po ang layunin nila. Layunin nila na ang Panginoon ay baligtarin. Ang Panginoon ay subukin sa mga itinuturo po ng ating Panginoon. At minsan po, alam nyo, sa pagiging ignorance po natin minsan sa kasulatan. Totoo naman, hindi naman talaga agad natin mauunawaan lahat yan eh. At ito po ay kailangan po ng pagsisikap din talaga natin. At yung time natin, kung paano natin mauunawaan. Kasi baka tayo ay patungo dun sa nami-misinterpret po natin ang salita ng Diyos. At kapag po nangyari yon, nadi-disalign po tayo dun sa katotohanan ng salita ng Diyos, maybe, ang mai-transfer po natin sa iba ay hindi rin yung katotohanan. Amen. Kaya napakahalaga na, yan, sabi ko nga, may mga nagtuturo din po sa atin. At hindi lang tayo basta rin, sinasabayan din natin, kung ano po yung kanyang mga sinasabi, yung kagaya niyan, mamaya po si Pastora Ami, kung ano po yung mga sinasabi, maging bukas din po tayo, saliksikin din po natin. Kasi sabi ko nga, ang hirap po na magkaroon ng ignorance sa scripture. Baka po tayo ay maging kagaya ng Saduceo. Ang Saduceo, dahil sa sila ay may first belief na, kahit alam na nila kung sino si Jesus, sa dami na nang naririnig nila sa Panginoong Jesus. Dahil sa ayaw nilang tanggapin ito, ipinagsisiksikan pa rin nila yung kanilang paniniwala. Gusto pa rin nilang baluktutin ang salita ng Diyos. At nawa ay magkaroon, sabi nga, lagi nating hilingin na magkaroon po tayo na pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng teachable heart, di ba? Ng humble heart, ng obedient heart. Kasi dun po sa tatlong yon, di ba? Madali sa ating makakapasok kung ano yung katuruan. Kasi kung masyado tayong mayabang, di ba, magiging sarado na rin yung ating isipan, kagaya po ng mga Saduceo. At I hope po na medyo
naunawaan niyo po at nawa po ay mapalalim pa ito ng atin pong Pastora Ami. Salamat po and sige po ako po ay manalangin. Hallelujah Lord. Salamat po Panginoon sa gabing ito Lord God. At patuloy Ama na hindi ka nga po natatapos Panginoon Lord God. Patuloy na magbibigay ka pa Panginoon ng panibagong revelation sa iyong mga salita Panginoon. Andito pa rin Panginoon ang aming kauhawan sa teksto po Panginoon ng Mateo 22 verse 23 hanggang 34 Panginoon. Patuloy Lord God na ang banal na Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin Panginoon. Ma-reveal Panginoon Lord God ang lahat ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng salita mo Panginoon Lord God sa Mateo 22 Panginoon Lord God. In Jesus name, salamat po Ama. Sa iyo po Panginoon Lord namin, binibigay Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus name. Amen and amen. Amen po. Ayan po. Salamat po and God bless everyone. Amen. Ayan. Thank you po sa buhay mo po, Sis Meds. Sa paghahayag po ng salita ng ating Panginoon at purihin po ang Diyos sa buhay mo, sa patuloy mo pong pagpapagamit sa ubasan po ng ating Panginoon. At tayo naman po ay darako na mga kapatid sa ating mga sharing, sa mga nagrema po sa oras na ito. Ayan, feel free to unmute po mga kapatid. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat Ate Met sa pagsalo po. Glory to God. So, totoo po napakahalaga po na yung magpaturo tayo. Magpaturo tayo kasi yung kwento po dito, ang nakita po nila dito is yung pinag-aralan lang nila noon. And marami sa atin, marami tayong di ba, dito sa loob ng gawain, may kanya-kanya po tayong church. May kanya-kanyang doktrina na naituro sa atin. Pero ang napakahalaga po, maging open po talaga tayo. Kasi hindi lahat, walang perfect church, sabi natin. So, meaning, di ba, wala pong mga talagang saktong-saktong pagtuturo o perfect na pagtuturo din na pwedeng na pinagmulan natin. Kaya maging bukas din po tayo. Kasi, ang sabi sa salita ng Diyos, the people of God perish because of lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng karunungan. Amen? Kaya nga, kung makikita nyo dito sa sinabi ni Jesus, sabi niya sa verse 29, kung paano nagsabi dito, si Jesus answered and said to them, sabi niya, you are mistaken, nagkakamali kayo, sabi niya, not knowing the scripture nor the power of God. 'Di ba po? Hindi lang sa sa talata ng salita ng Diyos, pati sa kapangyarihan ng Panginoon nagkakamali sila. Kasi nga, yung kanilang mga pinag-aralan. Alam niyo po, marami din akong mananampalatayang naririnig, ay hindi ako naniniwala dyan kasi sabi ni pastor ganito sa akin, ganito. Kasi sabi ni pastor ganito sa akin, ganito. Kaya nga, napakahalaga po ng bukas na pangunawa. Magkaroon tayo, siyasatin din natin. Kasi dito, you are mistaken, sabi ni God. Dahil sa mga Sadducee na yon, 'di ba, na sila ay connected sila sa thought ng passage ng Biblia na kanilang pinag-aaralan, yung Pentateuch na sinasabi na sa limang lang ng Bible sila kumukuha. Pero ang tanong, tama ba'y passage? Minsan kasi may mga mananampalataya ngayon, inuunawa yung salita sa sariling pangunawa. Hindi sila naniniwala kasi, nabasa ko sa Bible, nabasa ko rin yan, pero ang tanong, tama ba'y pangunawa mo? Kasi, mapapahamak tayo dahil sa maling pangunawa natin. Kasi kung inuunawa lang natin ang Bible dahil sa sarili nating kahulugan, meron kang sariling thought, meron kang sariling understanding. Kaya nga sabi ng Lord, trust in the Lord, lean not on your own understanding. Diba kaya nga tayo nag-aaral ng discipleship natin? Kasi, iba yung author, iba yung pinagsasabihan, di ba? Iba yung listener nung time na to, ganon. Pero sinabi din sa atin, di ba? Ni Tatay Pablo po sa Timothy din, sinabi niya doon na sa 2 Timothy 1:13, sinabi niya doon na hold fast the pattern of sound word which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. So may pattern siya. 'Di ba? May pattern po siya na sinusunod. Walang iba kundi, 'di ba?
sa pattern ni Jesus Christ, yung pamumuhay na nakikita rin natin sa Panginoon. Dito, nagkakamali sila kasi hindi mo na nga nakikita yung pamumuhay ng Panginoon sa buhay nila, mali pa yung understanding nila sa biblical truth, sa katotohanan. At hindi lang yon. Ang sabi pa dito, not knowing the scripture nor the power of God, pati sa kapangyarihan ng Diyos. So, dalawang cause, di ba? Dalawang dahilan, di ba dito, na kinokorek sila ni Jesus. Hindi nyo na nga naiintindihan yung salita ng Diyos, hindi nyo pa naiintindihan yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Napaka-kawawa ng mananampalataya na hindi mo na nga naintindihan, ayaw mo pang magpaturo. Hindi mo na nga naintindihan, ayaw mo pang magpatuwid. Hindi mo na nga naintindihan, ayaw mo pang lakaran. Hindi ba yun ang napakasaklap na buhay ng isang mananampalataya? Hindi mo na nga naintindihan, hindi ka pa teachable. Ipilipilit mo pa rin, yung naiintindihan mo lang. Di ba ang sarap naman tumanggap, di ba po, ng katotohanan na, sige, makinig ka muna. Kung hindi mo talaga matanggap, then ano na lang natin. Di ba, tingnan din natin yung sarili natin kung nagkakamali pa tayo. Ganun ba tayo ka-rooted para hindi tayo makinig sa iba? Di ba kung tayo po ay nagkakamali? Ang sarap kaya ng tinutuwid at sabi nga matalino ang taong marunong makinig. Marunong magpapatuwid ka. Kasi hindi lahat alam ko. Sabi nga, yung information, pwedeng alam ng iba, kasi hindi mo alam. Pwedeng nauunawaan mo, pero sila hindi na nauunawaan. Di ba ang sarap naman mag-give and take na makinig tayo para makita pa natin yung more powerful ng salita ng Panginoon Diyos, ng katotohanan. Di ba? Na magkaroon tayo ng highly trained. Maging highly trained tayo, hindi yung nagtuturo ka ng healing. Na-demonstrate mo by power ng God. Di ba? Nagtuturo ka ng panalangin. Na-demonstrate mo ba paano mag-dedicate ng panalangin na kahit nag-iisa ka, kahit wala ka sa online ministry, nagpe-pray ka ba talaga? Di ba? Napapagod kang marinig yung mga taong nananalangin ng mahaba. Di ba? Ganun talaga. Pag close ka sa Panginoon, may mga tao talagang mananalangin sila ng mahaba. Amen? Alam nyo yun, yung minsan naman, yung presence, di ba? Minsan naman, yung iba naman tao, di ba, pag nasa ministry tayo, pag hindi naman prayer intercessor ang natin, disiplina din. Di ba? Makinig din tayo. Amen. Napakahalaga din po kaya nga tayo tinatawag na disciple, kailangan may disiplina tayo. Amen. Kung may oras naman ang gawain, di ba, i-disiplina natin, irespeto din natin. Amen. Kasi tinuturuan din tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng respeto sa bilit ng iba. Kasi sabi nga, kung magiging katitisuran tayo, hindi rin maganda. Amen. Pero minsan naman, di ba, kung hindi ka naniniwala doon, siyasatin mo din, alamin mo rin yung totoo kasi talaga pong may mga tao na, lalo na kapag wala naman sa gawain, mahaba po manalangin. Ako po, kahit wala ako sa gawain, mahaba talaga ako manalangin. Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo na alam niyo yan, puro ang sinasabi lang is walang kabuluhan. Hindi lahat ng nananalangin ng mahaba, walang kabuluhan. Amen? Kasi malay mo, sa dami natin dito, ilan tayo dito? 15. Kung iisa-isahin ko yon, masama ba yon? Diba? Kung iisa-isahin ko yung concern ng buhay ng isang tao, masama ba na manalangin na mahaba? Diba? Pero hindi ibig sabihin, walang kabuluhan yung sinasabi ko. Amen? Kasi iba-ibang issue ng bawat isa. Amen? Kaya hindi dahil hindi ka naniniwala, dahil ang feeling mo, nabasa mo, wag kayong di ba may salita sa scripture na wag kayong magsalita na walang kabuluhan, na nalangin na parang mga Pariseo, sabi din ganun. Tapos, nabasa ko yun. Ito yung sabi ng Bible, kaya hindi ako naniniwala sa ganito. Sandali lang, kapatid. Baka hindi mo kasi na-encounter. Baka hindi mo kasi nararanasan yung power of God. Lalo na kapag ikaw ay nakadesenyo sa intercession. Amen? So, we have to respect. We have to respect the power lalo na kapag ang leading is Holy Spirit. Kaya hilingin natin, kung di natin nararanasan, hingin din natin kasi ang sarap pong magbabad sa suking ng pananalangin. Amen? Na doon ka nag-aano sa Panginoon. Pero dito sa pinag-uusapan natin dito, di ba, intindihin natin yung salita ng Diyos at intindihin din natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Hindi sa own understanding natin, hindi lang sa sariling pangunawa natin. Kaya napakahalaga po na tayo ay may knowledge, may understanding
'di ba, na nagmumula sa Panginoon at nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ngayon, katulad yung mga pinag-aralan noon, 'di ba? Hindi ba pwedeng this time, 'di ba? Nagle-level up din ang wisdom ng Holy Spirit? Yung bang pinag-aralan ng 1980s, hindi ba mababago ng 2026? Amen? 'Di ba? Kung ang lahat ng mga bagay is nababago, hindi ba nag-e-explore din ang Holy Spirit? Katulad ng napag-aralan nila ng Old Testament, na iba na ng New Testament. 'Di ba? Ganun din po sa atin. Pero hindi ibig sabihin binabago natin ang salita ng Diyos. Yung revelation lang ng pang-unawa. 'Di ba? At gusto pang ipahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Katulad noon, 'di ba? 'Di ba, dahil hindi sila naniniwala sa kapangyarihan, hindi sila nagle-lay hands. Pero nung nandun na si Jesus Christ, 'di ba, tinuturuan sila. Even sa panalangin, nagturo din si Jesus Christ. Pag gusto mo makilala ang Panginoon mo, 'di ba? Panginoon, turuan mo kaming manalangin. 'Di ba? Nagtanong sila sa Diyos nila, nagtanong sila sa guro nila kung paano manalangin. Amen? Tapos ikaw magtatanong ka, tapos pagtuturuan ka, ayaw mo maniwala. 'Di ba, nakakalungkot? Nakakalungkot po na hindi tayo nagkakaroon ng open mind, ng renewing mind, hindi tayo nagkakaroon ng teachable heart. Kasi nakakalungkot, bakit? Tayo ang lugi. 'Di ba? Tayo lang yung malulugi. Ang dami pala nating pwedeng malaman. Pero dahil sinarado natin yung isip at puso natin sa salita na pang-unawa sa salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos na pwede ba nating matanggap, baka maging katulad tayo nung kapatid ng alibughang anak. Hindi mo ba alam na sa'yo lahat to? Pero dahil hindi mo alam gamitin, 'di ba? Naging useless sa mata mo. Naging palamuti lang siya na pwede mo palang magamit. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po, and to God be all the glory. Glory to God po. Back to you po, Ate Diligent. Amen. Ayan. Thank you po, Sis Bev, sa sharing mo po, at sa Rema po. Ayan. Meron pa po ba, mga kapatid? Sige po, Sister Selena. Sabi ko nga, hindi ko yan naibaba eh. Nangangawit na pala yan siya dyan. Ayan. Praise God. Ayan. Parang nagkaka-connect lang yung pinapakinggan natin. No? Sa, naman yung napakinggan ko doon. Na bago tayo kailangan muna natin maging ma-preserve. Na humingi tayo ng guidance at sa Panginoon, sa Holy Spirit, ng tamang pagkaunawa. Parang dito sa mga pinag-aaralan natin, pinapatunayan na minsan, di ba, tunay yun na minsan hindi talaga natin naunawaan. At parang lagi tayong nagra-rush. Nagmamadali tayo na kailangan maunawaan ko na to, kailangan maunawaan ko na to. Diba? Babahat. Hada bas. Hadi o had. Kala. Kulo hada. Wahid wa case bas hada. طيب دالهين هذه شوربة هنا هذا كوكس من هنا عشان نسيت هنا عشان في شغل هنا من هنا بكوكس عشان انا ما يبغى اشياء ما في حاله ما في سويت ما في ابغى خف هذه بس حق انت صح ست هبه انا ما في مشكله سمبوسه فطوره انا ما في مشكله انا الكلام هذا حلا زياده دقيق زياده مدري ايش برا اوكي دراسه اليوم هنا مجموعه دقيق هذا برا اوكي ايش انا ما استخدم حلا طيب انا ما بنسوي هذا الشوربه ما ماشيين ولا لا شيل ماما كله بس هذا خلاص سوي لي